Hi guys, Liz Kalim here and welcome to my channel. Today's vlog, let's talk about new rules in Japan airport. Okay, so for all inbound travelers or papasok po ng Japan, ay kailangan po mag-register sa kanilang bagong website or bagong platform na Visit Japan Web. Okay, so ito pong website nila ay nirelease po noong March 7, 2024 at nagpalit po ng bagong URL site noong March 21, 2024 dahil marami na rin po naglalabasan na fake sites at pinagbabayad po for application or register sa kanilang web. Okay guys, reminder lang po, wala pong bayad dito sa pag-register sa kanilang website. Okay, so ito pong Visit Japan Web nila ay parang i-travel po natin dito sa Pilipinas. While you entering to Japan, you need to show your QR code to immigration. At kapag wala ka po nito, or hindi ka po nakapag-fill up sa kanilang website, ay kailangan mo pa pong pumila ng pagkahaba-haba doon sa immigration at mag-fill up ng kanilang arrival card. In short, pinadali at pinabilis lang po ang process ng mga travelers sa pagpasok ng Japan. It is not mandatory but you still need to do the same procedure while entering to Japan. So if you are going to Japan, you need to register first in their website na Visit Japan Web and later po ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-register at makuha ang QR code sa Japan Web. Okay guys, so here's the step-by-step on how to register on Visit Japan Web. Okay, so reminder lang po guys, wala po itong app and you need to register here on their website. Okay, so let's start. So dito po sa Google, i-type nyo lang po yung Visit Japan Web. And ito po yung lalabas. I-click nyo po yan. Okay, so meron pong Japanese and English dito. Okay, so basically naman is English yung ginagamit natin. Okay, so para makapag-register, i-click nyo lang po itong newly create an account. Okay, so take note lang guys, ito pong kanilang website. Kahit wala po kayong internet or data, pwede nyo po itong gamitin at makapag-register while you are traveling. So, i-click nyo lang po itong use the Visit Japan website offline, okay? So, i-click nyo lang po ito. Okay, so let's proceed. Okay, i-check lang po itong I agree the terms of use and I agree to the privacy policy. And then next, ilagay po ang inyong email address, password, and repeat your password. Okay, so after mailagay ang email address and ang password, i-click ang next. After that, hintayin po ang inyong verification or confirmation code. After may enter ang code or mailagay ang code, i-click newly create an account. Okay, so go to login screen. Ayan, so meron na po kayong account at mag-login lang po ulit dito sa first page. This is an optional. Okay, so depende po sa inyo kung gagawa pa po kayo ng another password or kung hindi na. So, kung hindi na at wala na po kayong time, i-click lang po ang no. And then, click next. Okay, so dito po sa page, i-input nyo lang po ang inyong details. So, dito kung meron po kayong Japanese passport, click lang po ang yes or no. Next, do you live in Japan and will enter Japan with a special re-entry permission? Click lang po yes or no. Next, will you use tax-free QR code? Click
yes or no. And then after that, click ang next. Okay, dito po sa page, depende po sa inyo kung paano nyo po kukunan yung passport information nyo po, okay? Or kung gusto nyo man pong mapadali na yung paglagay ng passport details po ninyo, pwede nyo pong i-scan ang inyong passport. And i-click ang next. Okay, so after input ng inyong information ng inyong passport, click ang next. After mailagay ang inyong information, okay, so paki-double check po yung mga information na nilagay nyo dito. At kung meron mang pong mali kayong nailagay, i-edit nyo lang po dito or i-click lang pong edit. Click po ang register. As you can see here, meron pong lumabas dito. It says na check whether or not you need to apply for visa. Okay, so i-click nyo lang po yan. At kung meron naman po kayong visa, no need na po itong sagutan. Click lang po ang yes. Okay, and then, click ang back to home. After input ang inyong details, dito naman po tayo sa next page. Kung may kasama man po kayong family member, i-register din po sila dito sa kanilang website. So, kung wala naman po, you don't have to register here. Okay, then next, register new planned entry or return. So, dito, it says copy register details. Okay, so, kung hindi nyo na po kailangan yung visa application, i-click ang proceed to registration without copying details and i-click po ang next. Dito sa page na to, ilagay nyo lang po ang inyong planned entry or return to Japan. Okay, after masagutan, i-click ang next. Okay, so next page, ilagay lang po ang inyong address sa Japan or yung itinerary address nyo po na pupuntahan nyo or pag-stayan nyo sa Japan. After you input your details here, click confirm, enter details. Please make sure to double check your details or itinerary here on your registered details, okay? Okay, then after that, back to home. Okay, so dito po sa homepage natin, para makuha natin yung QR code, i-click lang po itong register planned entry or return. Okay, then scroll down. At i-click lang po itong Immigration Clearance and Customs Declaration. Okay, then i-click ang next. Okay, so dito sa registration of basic information, nakalagay na po yung ibang details ninyo. And then yung iba, wala pa pong nasasagutan. So, scroll nyo lang po pababa. I-click lang po ang next. Okay, so kung may nakikita po kayong mga blanco, yun po ang sasagutan ninyo para makuha nyo po yung inyong QR code. Okay, so first, purpose of visit and intended length of stay in Japan. Okay, then next. Okay, so dito po sa fourth page, mostly po, ito yung mga tanong ng immigration. Ayan, sagutan nyo lang po ng yes or no. And then after that, i-click nyo po ang next. So, save lang din po dito sa page na to. I-click lang po yes or no. So, after that, ayan, i-double check po ninyo yung mga details na nilagay nyo po dito.
Again, at kung may mali po sa mga nasagot ninyo, pwede nyo naman po ito ulit i-edit. Okay, so after masagutan lahat, i-click ang confirmation and then i-click ang register. Okay, and then i-click po itong back to entry return procedure. Okay, so dito po sa homepage natin, scroll nyo lang po pababa at ayan, makikita nyo na po itong display QR code. Click agree and display the QR code. Okay, so ito na po yung QR code natin na ipapakita natin sa immigration. Ayan, so hahanapin po nila yan. Make sure po na pakisave at ilagay nyo po sa inyong gallery. At kung meron na po kayo nitong QR code, hindi nyo na po kailangan mag-fill up ng arrival card doon sa immigration. And that's it for today, guys. Kung may question po kayo regarding on this topic, mag-comment lang kayo sa comment section at susubukan ko pong sagutin ang inyong mga tanong. Okay, and this is Liz Kalim. Thank you for watching. God bless and see you on my next vlog. It's not a game, it's a